alam nyo po ba nang gagalaite etong si Jack Aragota or etong si Sir Jack mga kababayan dahil inuupakan daw natin eto pong si Alputera. So ngayon sabi po dito mga kababayan itong si Jack Aragota, eto daw, di ko gets bakit pinagkakaisahang bulihin daw at siraan ng ibang DDS vlogger etong si Madam Jassy Egan. Dahil ba maganda siya tapos pangit kayo? Halika, payuhan kita. Pag pangit ka, tulad ko, dapat tanggapin mo yan ng buong puso dahil habang buhay mo, nang dala-dala ang ganyang itsura. Yan ang realidad at katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Pangit ka, yan ang totoo. Ang mahalaga, malaya ka na. Rumispeto ka sa mas nakagaganda sa iyo. So ngayon mga kababayan, eto yan. Kung makikita nyo, kaya inuupakan nung ibang mga DD vlogger, eto pong si Alputera kasi alam nila na etong si Alputera mga kababayan kaya lang tumutulong dito kay Digong kasi nga kinukumpasan nito pong si LRY aka Small Boy. At alam din naman natin mga kababayan na kaya palihim niyan tinutulungan etong kampo ni Digonggong mga kababayan, ito pong si Small Boy aka or netong si LRY aka Small Boy mga kababayan ay dahil nga namamangka po ito sa dalawang ilog dahil habang dumidikit nga sa first family tinutulungan naman ng palihim ang kampo ni Digonggong sa pamamagitan nito pong si Alputera. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit inuupak-upakan mga kababayan ng mga DD vlogger ito pong si Alputera kasi alam nila na hindi talaga tunay yung ginagawang pagtulong ni Alputera mga kababayan sa kanilang mahal na puon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan kung mapapansin nyo, nakakapagtaka rin mga kababayan na bakit tinutulungan pa ng mga katulad ni Alputera etong kampo po ni Digonggong halata naman na talagang pera lang ng taong bayan ang habol po ng mga ito. Biruin nyo, nung ipinatupad ni Congressman Sandro Marcos yung no work no pay sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na hindi po pumapasok mga kababayan, biglaan pong pumasok yung mga Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, ito sabi dito, dahil sa no work no pay ni Kong Sandro Marcos, napilitang pumasok sina Pulong, Omar at Harold Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, takot pala na hindi makasahod mga kababayan eto pong mga Duterte. Kaya nung naipatupad or nung ipinal yung panukalang batas ni Congressman Sandro Marcos na no work no pay sa mga miyembro ng Kamara na hindi po nagtatrabaho at hindi pumapasok, biglaang pumasok yung tatlong Duterte, biglaang natakot mga kababayan. Kaya nga ako, maipapayo ko lang sa katulad nitong sina Alputera, eto ba yung susuportahan nyo? Eto ba yung tinutulong-tulungan nyo? Nagagawa nyo pang mamangka sa dalawang ilog ni LRY tapos yung tinutulungan nyo, ganito lang ang pinaggagawa? Pera lang na mamamayang Pilipino, allegedly, yung habol. Dahil kung hindi pa na nag-file ng panukalang batas etong si Congressman Sandro Marcos na no work no pay, hindi pa magtatrabaho at hindi pa papasok. Kaya nga mga kababayan, ito hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinusoplak ni former Senator Trillanes ito pong si Paulo Duterte kasi nagdadrama na naman. Ito pong si Paulo Duterte, ayon po sa kanya, kung babasahin po natin, etong sinasabi niya mga kababayan, ito daw, naglabas siya ng statement. At sabi niya po dito, basahin po natin Statement of Representative Paulo Duterte. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly? Or we are being made to forget? Just months ago, the nation was demanding answer or naghahangad daw ang taong bayan ng kasagutan patungkol daw po sa flood control anomaly. Sabi pa dito, there's where investigation, the ICI probe was moving, the Senate Blue Ribbon inquiry was making noise mga kababayan. And then suddenly, parang bula daw po na nawala, tahimik, walang paliwanag at wala daw pong resolusyon. Instead, what do we get? A carefully timed impeachment spectacle at noise row between the Senate and the Chinese Embassy over the West Philippine Sea. So parang sinasabi niya dito na yung dapat tinututukan ng mga kababayang Pilipino po natin dahil nga naghahangad ng kasagutan ng taong bayan patungkol po dun sa maanumalyang flood control, natakpan daw po ng ibang mga issue katulad ng impeachment
At katulad din daw mga kababayan ng issue sa pagitan daw po ng West Philippine Sea mga kababayan at sa pagitan ng senator at ng Chinese Embassy. So ngayon sabi pa dito, ito pa daw. And the right on coup, the sudden appearance of former House Speaker at the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. Hindi ba obvious ang pattern? This is not a coincidence. This is a diversion o diversionary tactic. Parang ganun yung sinasabi niya dito. Are Filipinos really that short on memory? Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025? And how the same questionable expending continues hanggang ngayon? Nakakalimutan na ba natin ang mga flood control project na imbis na proteksyon naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot daw mga kababayan? Sabi pa dito, 17.6 trilyon na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Mas malala pa sa pandemya ang tumama sa atin ngayon. Para saan? Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating mga kababayan. Eto, Bisaya na mga kababayan yung sinasabi niya dito. Habang abala ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending ay unti-unting itinutulak palabas daw po ng usapan. At kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ako magtataka kung sa darating na anibersaryo ng EDSA People Power, wala na sa panawagan ng flood control anomaly. Hindi dahil na-resolve kung hindi dahil sinadya itong ibaon sa limot. The Filipino people deserve more than distraction. Accountability cannot be erased by noise or can corrupt, disappear just because it is inconvenient to comfort mga kababayan. Pwede na lang patigilin ang usapan pero hindi kayang burahin ang katotohanan. Yan po yung sinasabi mga kababayan ni Paulo Duterte. So ngayon, baka gusto mo Paulo Duterte, ibalik natin yung 51 billion pesos na nakalaan sa flood control dyan sa distrito mo na hindi alam kung saan napunta. Kasi binabaha pa rin yung distrito mo. Diba mga kababayan, alam niyo yung problema sa mga kurap na ito? Sila na nga yung nakapangurap ng pera ng mamamayang Pilipino pero parang ang dating, sila pa yung bayani dahil sa mga pinagsasasabi nila laban sa ating pamahalaan. Diba kung titingnan niyo mga kababayan, may 51 billion na hinahabol po kay Paulo Duterte at hindi niya po masagot-sagot yan kung saan po napunta. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, yung sinasabi niya dito na tila daw po nakakalimutan na yung issue ng anomaly sa flood control mga kababayan, di ba maliwanag na may mga nakukulong na at may mga makukulong pa kasama yung mga kaalyado mo? Di ba yung mga kaalyado mo na sina Joel Villanueva, sina Jinggoy Estrada at etong sina Chis Escudero na pinilit patulugin yung impeachment ni Sara Duterte dyan sa Senado noong 19th Congress mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin etong pagsoplak ni former Senator Trillanes dito po kay Pulong Duterte. So ngayon, basahin natin mga kababayan. Ayan, sabi po dito, eto daw, Trillanes hindi kinalimutan ang flood control issue ni Pulong. Hahabulin ko pa rin. O yan yung sabi ni former Senator Trillanes. Kasi ang problema dito mga kababayan kay Paulo Duterte, masyado po siyang maingay. Pero hindi niya alam na may kailangang habulin ng pamahalaan sa kanya. Kailangan siyang tanungin at kailangan patugain kung saan niya dinala yung 51 billion pesos na nakalaan dapat sa flood control nung panahon na nasa kapangyarihan yung kanyang tatay. Dahil nakakapagtaka yung budget na ganun kalaki. 3 distrito na ang kayang paglagyan nun. Anyway, ituloy pa natin mga kababayan. Sabi po dito, sinagot ni dating Antonio Trillanes Deport ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y tila pagkalimot sa isyo ng maanumalyang flood control project. Sabi dito, unang inihayag ni Duterte ang umano'y diversion or diversionary tactic mula sa naturang isyo kung saan pinagtuunan niya ang impeachment ingay sa pagitan ng Senado at Chinese Embassy sa West Philippine Sea at muling pagbabalik ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa dito, have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly? Or we're being made to forget? Saad ng mambabatas. Dagdag pa niya,
habang abala daw po ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending ay unti-unting itinutulak palabas daw po ng usapan. Sa hiwalay namang pahayag, sinagot daw ni former Senator Trillanes ito daw pong si Duterte at sinabing hayaan mo pulong. Hindi ko kinalimutan, hahabulin pa rin kita sa 51 billion pesos mo. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Sabi pa dito, matatandaan naman na una ng inalmahan ni Duterte ang umano'y 51 billion insertion sa infrastructure project sa Davao City na iniuugnay po sa kanya at maliwanag din naman mga kababayan na hindi lamang po basta aligasyon yung kay Pulong Duterte na 51 billion pesos. Yan po ay pinatutuhanan ni former Undersecretary o former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 'Di ba bago siya binawian ng buhay. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, talagang kung hindi nawala etong si Cabral, baka papunta kay Pulong Duterte yung investigasyon dahil po sa 51 billion pesos na hinahabol po sa kanya ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Dahil nga doon sa flood control mga kababayan, napalagay daw yung 51 billion pesos na yon na hindi naman alam kung saan flood control yon. Kasi nga, binabaha pa rin po ang Davao City. So ngayon, mga kababayan, yan yung mga pag-iingay ni Paulo Duterte na talagang tumatama rin po sa kanya. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinabi ni former Senator Trillanes na hindi niya nakakalimutan yung 51 billion pesos ni Pulong Duterte at hahabulin pa rin niya ito pong si Pulong mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo po, hindi na rin nakakapagtaka dahil sa pinaggagawa ng mga anak nitong si Digonggong kung bakit kumokonti na ito pong Duterte Black. Tingnan nyo mga kababayan, diba? Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit pa konti na itong Duterte Black. Dahil nga kung mapapansin nyo po, dito sa post ni Senator Robin Padilla, ito yung sinasabi niya dito. Yan. Wag naman po sana masyadong mataas ang tingin nyo po sa inyong sarili. Kami po at kami ay maliitin sa Duterte Black. Hindi naman po kami siguro gagawing number 1 na mga senador ng karamihan mga Pilipino kung wala po kaming nagawa bilang mga tao. Hindi po ba bilang mga politiko, ang aming serbisyo sa aming kapwa-tao at sa inang bayan ay hindi po nakabase lamang sa pagiging pasweldo ng taong bayan kung hindi sa pagmamahal at pagmamalasakit daw. Tatanungin kita, Senator Robin Padilla, kailan ka nagpakita ng malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin? Especially yung ang ikinabubuhay ay nakaasa dyan sa West Philippines Sige nga, hindi ako nagtatanong lang naman kay Senator Robin Padilla. Mahirap kasi talaga mga kababayan sa totoo lang. Kaya lang naman siya ginawang number 1 na senator na mga kababayang Pilipino po natin noong 2022 kasi dumikit po siya sa Uniteam. Kung hindi siya nagsalim po sa Uniteam, hindi naman po mananalo yan. Diba? Lalo na kung hindi nagpa-epal yan do sa meeting de avance ng Uniteam mga kababayan noong 2022, hindi naman po mananalo yan. Diba kung matatandaan nyo yung huling meeting de avance noong 2022 mga kababayan, nagparinig po siya sa mga dilawan at sinabi niya na natulog lamang daw po ang mga tao ng mga panahon na lumaban si PBBM noong 2016, natalo na daw po si PBBM. So ngayon, syempre, bibilib sa kanya yung mga Marcos loyalists mga kababayan at yung mga sumusuporta sa Uniteam noong 2022. Kaya siya ibinoto mga kababayan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So yun ang dahilan kung bakit nag-number 1 siya. Hindi naman expected ng taong bayan na pulpul na senador pala itong si Senator Robin Hood Padilla. At walang malasakit sa mga kababayan po natin mangingisda dyan po sa West Philippines So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit kukunti na lang kayo na Duterte Black dyan. Kasi bruin nyo mga kababayan sabi dito ni Senator Robin Padilla pa, solid Duterte Black kami. Solido ang Duterte Black sa Senado ayon kay Senator Bongo daw at kay Robin Padilla. Sa isang video na ipinost ng senador sa Facebook ngayong Lunes, February 9, makikita si Nago at Senator Robin Padilla na magkasama sa plenaryo ng Senado habang may isinusulat sa papel. Duterte Black kami, kayo na lang ang sumama sa isinulat daw po ng 2 senador. So ngayon, yung Duterte Black, dadalawa na lang.
Dadalawa na lang mga kababayan kasi nga nagtatago si Senator Bato de la Rosa at hindi na po alam kung nasa saan na. So ngayon hindi na rin nakakapagtaka kung bakit saglit na parami po sila, pakonti po sila ng pakonti. Kasi nga bukod po sa mga pinaggagawa nitong mga anak ni Digonggong mga kababayan, maliwanag din naman na yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanya-kanyang tirahan na po. Ano po, kasi biruin nyo, yung grupo ni Alputera at yung grupo mga kababayan na may ayaw naman kay Alputera, sila po ang nagbabakbakan dyan sa loob ng Duterte community. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit pagdating din do sa mga kaalyado ni Digong, saglit na parami po sila, pakonti na ng pakonti. Kasi nga konti na lang talaga yung naniniwala dito po sa mga China door na ito. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan mga kababayan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.